God, thank you Jesus. Salamat po mga minamahal. Tayo po mag-start na ng ating pong live stream. Today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At purihin ng Panginoon. Kamusta na po tayong lahat? Praise God. Hallelujah. Heavenly Father, once again we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Here we are, Lord, worshiping you in the Spirit and in truth. And once again, thank you for giving us this wonderful opportunity to be in your presence, to study your word, to experience your presence, and to be filled with your Spirit, and to be filled, our hearts be filled with the Rema, with the revealed Word of God. Maraming po salamat. Buksan mo ang aming mga puso, pag-iisip, maunawaan namin ang dakilang kapahayagan na nagmumula po sa iyong salita. Thank you, Lord, for blessing us tonight. And we thank the Holy Spirit, our great Almighty God, our teacher, the Holy Spirit. Thank you, Lord. And all glory, Father God, belongs to your Son, the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, purihin ang Panginoon. Salamat po sa awit ni Pastor Luis Boy Baldumaro, ating pong kaibigan. Alam nyo, kahit pinapahiram sa atin ito, ni Pastor Boy yung kaawit niya, ano, nakaka-copyright, ano pa rin, infringement tayo. Kaya lang, pag tinanggal ito awit, madidelay na tayo at masyadong gabi na, ano. So, purihin ang Panginoon. Let's start na rin po, ano. So, thank you, Jesus, for anointing your words. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Alright, ating po topic sa gabi ito, mahalaga po ito, maintindihan natin, no? The two kinds of righteousness. No? Dalawang klaseng katuwiran. Ano yung katuwiran? Tagalog po yun, ang English word na righteousness. No? Pag sinabing righteous, matuwid, ibig sabihin gumagawa ka ng matuwid sa harapan ng Diyos. Meaning, ikaw ay gumagawa ng kabutihan, gumagawa ka, kumikilos, nag-iisip, nagsasalda, namumuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon at ginagawa mo yung pinagagawa ng Panginoon. Ano? Sa English, meron pong definition ng righteousness. Ano? Righteousness means the ability to stand in the presence of God without any sense of guilt, sin, or inferiority. Ang katuwiran, ano, ay isang kalalagayan natin, posisyon natin, na nakatatayo tayo sa harapan ng Diyos anytime, anywhere, any place, na hindi tayo itataboy ng Panginoon, wala tayong atraso sa Kanya, ang tingin sa atin ng Diyos para tayong hindi nagkasala sa buong buhay natin. Because God made us righteous through the righteousness of the Lord Jesus Christ. Yung po yung definition ng righteousness, the ability to stand in the presence of God without any sense of guilt, sin, or inferiority. Pag ikaw ay matuwid, nakatatayo ka sa harapan ng Ama na walang problema, nakakatayo ka, wala kang atraso. At sa oras na tumayo ka at kinausap mo ang Ama, ang God the Father, in the name of the Lord Jesus Christ, at ikaw ay nanalangin, immediately, 100%, God will answer your prayer. No? Bakit? Kasi ang tingin sa iyo ng Panginoon, ng ating Diyos, ikaw at ang Panginoong Hesus, pareho lang. Alam niyo po ba si Jesus, no? Yung sinasabi ng pareho lang, in the righteousness, no? Papaliwanag po natin yan. Kasi si Jesus, sa buong buhay niya, no, siya ay naging tao, kapag siya nanalangin sa Ama, never na tinanggihan siya ng Ama. Maging nung binuhay niya si Lazarus, patay na, 4 days ng 4 days ng patay, nanalangin siya sa Ama at meron siyang assurance that the Father will hear his prayer. Ano? Sabi niya, Ama, salamat at lagi mo akong pinapakinggan, lagi mo akong tinutugon. And then suddenly, sumigaw si Jesus, Lazarus, lumabas ka sa iyong pinaglilibingan. Lazarus, come forth. At immediately si Lazarus ay nabuhay. The Father answered his prayer. Bakit? Sapagkat si Jesus may kalalagayan
na siya ay connected sa Ama, no? Siya ay righteous, kung tawagin siya the righteousness of God, ang katuwiran ng Diyos na nagkatawang tao. Jesus is God and God forever. But 2,000 years ago, niloob ng Diyos na siya ay bumaba sa lupa at magkatawang tao. No? Para ano? Para sa gayon, ang ating Diyos, si Jesus, the second person of the Godhead, ay magkaroon ng kamatayan sa physical. Ano? Magkaroon siya ng death in his body, in his physical body, and through his death, by his blood, mabayaran niya ang ating pong mga kasalanan. Yes, at universal yan. Jesus paid the price of our sins. Universal yan, pang lahat ng tao. No? Para lahat ng tao sa mundo maligtas. Sapagkat si Jesus, nagkataon tao, to die on the cross, and through his death, mabayaran ang ating mga kasalanan. Lahat ng tao, walang exempted. So, ang tanong naman ng mga Calvinists, if the death of Jesus is universal, if He died for the whole world, for all people, bakit hindi lahat ng tao ay ligtas? Kasi sa Calvinism, ang ligtas lang daw, yung pinili ng Diyos mula pa ng walang pasimula, mula pa ng itayo, even before the foundation of the world, namili na ang Diyos ng mga tao na kanyang ililigtas, yung nagugustuhan niyang iligtas. That is not the God of the Bible. Hindi po namimili ang Diyos. God has no favoritism. Kumukontra sa salitang Panginoon, ang Diyos walang favoritism. Lahat welcome sa Kanya. Sabi nga Jesus, lahat na lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. 1 Timothy chapter 2 verse 4, for it is God's desire that all people of the world, all sinners, referring to all sinners, magkat lahat tayo sinners, might be saved. He desires that all people, lahat ng tao, ay maligtas. Yun ang kalooban. Hindi namimili ang Diyos. Oh, my friends, Calvinist friends, basa-basa, aral-aral uli sa Bible, Hindi namimili ang Diyos. Hindi po ganyan ang Diyos ng Bible. God is love. God is merciful. Wala siyang favoritism. Ang daming kinukontrang talata niyang ginagawa niyong Alright. So, ngayon, kung bakit, ang tanong nga, ba't hindi lahat ligtas kung universal ang kamatayan ni Jesus? Ang sagot ganito, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, ang sino mang sumampalataya, may kondisyon ang kaligtasan. Ano ang nire-require ng Diyos ng kondisyon sa tao? After na planuhin ng Diyos, tapusin ng Diyos, ang proseso ng kaligtasan, na ang tao pwede na maligtas. Anong kondisyon ng Diyos sa tao? Anong responsibility ng tao? To come to Jesus, to believe and to receive Him as His Lord, God, as Savior. May kondisyon. Kaya sabi sa John 3:16, whoever believes in Him will not perish, will not go to hell, but will have everlasting life. Yes, ang kondisyon ay to believe in the Lord Jesus Christ. At yung tunay na believe, tunay na faith, makikita yan sa buhay mo pag naglaon. Kung ikay tunay na nampalataya, ano ebidensya? Sumusunod ka. Sumusunod ka, nabubuhay ka, nakagaya ng Panginoong Hesus. You have that Christ-like character. Yan yung meron genuine faith. Pero yung peke, ang pananampalataya, hindi yan marunong sumunod sa Panginoon. Rebelde yan. Rebelde sa tao, rebelde sa Diyos. Rebelde yan. Kaya meron tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus at tunay na ligtas, meron niyang bunga ng Espiritu. And that fruit is that Christ-like character. Yes. Okay, so much for that, So, ngayon, si Jesus, tinatawag sa Bible ng the righteousness of God. Kasi sa lahat ng tao sa mundo, siya lang yung totoong matuwid ng Diyos. Righteousness of God. Tayong lahat hindi righteous. Yes. Ngayon, yun yung isang righteousness. Kasi dalawa yung righteousness at pag-aaralan natin.
The first one is the righteousness of God. No? Itong righteousness of God, na kay Jesus siya, kay Jesus makikita. Every time you stand before the Father God and pray, the Father will answer His prayer. He always answers His prayer. Bakit? Because Jesus Christ is the righteousness of God. Tatayo siya na wala siyang kasalanan, walang atraso, hindi niya kalaban ang Ama. Ano? Wala siyang kasalanan, walang nakikitang kasalanan ng Ama because He is the righteousness of God. Yan ang ibig sabihin ng righteousness. No? Sakdal ng Diyos, matuwid ng Diyos. Yun yung totoong righteousness of God. Biblical righteousness. Ngayon, merong ikalawang righteousness. Itong righteousness ito, fake ito. This is the righteousness of man. Ano? Yung righteousness of God, yung katuwiran ng Diyos, nagliligtas siya, nagproduce siya ng salvation. Whereas the righteousness of man cannot save man. Ano yung righteousness of man? Ito yung mga ginagawa natin na mabuti, na iniisip natin na tatanggapin ng Diyos. No? Iniisip natin, meron tayong mga tradisyon, lalo na yung traditional church na nakagisnan natin, ano? Sa Roman Catholic Church, ang dami natin tradisyon, ang dami natin practices, ang dami pinagagawa. Pero karamihan pala doon, wala naman pala sa Bible. Wala sa Bible. So yun yung sinasabi ko na pwede tayong gumawa ng mabubuting gawa, ano? Pwede tayong gumawa, i-dedicate natin sa Diyos. Pero ang tanong, tatanggapin kaya ng Diyos yung mabubuting gawa natin? Ibibilang kaya ng Diyos na yun ay righteousness or katuwiran sa atin? Kasi pag tinanggap ng Diyos ang righteousness natin, ibig sabihin, maliligtas tayo. Kaso, tinuturo ng Bible na ang righteousness of man, ang katuwiran ng tao, hindi makakapagligtas. Ito yung mga mabubuting ginagawa natin na iniisip natin that through our good deeds, through our good works, mapiplease ang Diyos at tayo ay maliligtas. Kaya sa atin sa Roman Catholic Church, no, na nakagisnan natin, ang salvation by works. No? Pangalawa pa lang yung faith. At sinasabi, hindi faith can be works. At ang tunay na works, merong faith kay Jesus. Kaya ibig sabihin, faith plus works, saka ka maliligtas. Magpakabait ka at ikaw ay maliligtas. Gumawa ka ng kabuti kay maliligtas. I'm sorry to tell you, hindi yan makakapagligtas. Lahat ng yan ay katuwiran, mabubuting gawa na ginagawa ng tao na iniisip natin na makapagligtas, pero hindi. Kasi sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9 na tayo ay naligtas hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa o sa pamagitan ng pagpapakabait, kundi naligtas tayo sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesukristo. Upang sa gayon, sa ating kaligtasan, ang sino man ay hindi magmamataas sapagkat ang kaligtasan hindi natin nakamit sa pamagitan ng kanya-kanyang effort o sa pamagitan ng pabaitan o mabubuting gawa natin na magbibigay ng glory sa sarili natin. Ang kaligtasan, tunay na kaligtasan, ay nagpo-produce ng kaluwalhatian para sa Panginoon. At ang kaligtasan natin, ang genuine na kaligtasan, ay nakuha natin by faith in the Lord Jesus Christ. Yes. At sa pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus, inari tayong matuwid ng Panginoong Hesus. Yung pong katuwiran ni Jesus na kanyang daladala nung siya ay nabubuhay pa, ipinagkaloob sa atin. Ibinihis sa atin na parang isang robe na tayo ay nababalabalan. Once na tayo ay na-cover with the righteousness of Jesus, pag tumayo tayo sa harapan ng Ama, ang tingin sa atin ng Ama ay yung tingin niya kay Jesus. Why? Because our righteousness is not our own righteousness. Our righteousness is not being produced by our good works. Yung righteousness natin, hindi sa ating sarili. Ito ay galing sa Panginoong Hesus na
ibinigay sa atin, ibinihis sa atin, imputed to us, ibinahagi sa atin. Yung imputed sa English, ibig sabihin credited to us. Yung katuwiran ni Jesus ay credited sa atin. Kaya yung katuwiran niya, katuwiran natin, iisa. Sa kanyang katuwiran yan Kanya righteousness yan. Kaya nga, pag tumayo si Jesus, immediately, the Father will answer him. And same with us. Kapag tayo tumayo sa Ama, pag alam niyo ito, kalagayan niyo, we are righteous before God. Pag tumayo kayo sa Ama, kung ano ang tingin niya kay Jesus, yun din ang tingin niya sa iyo. Kasi nabibihisan tayo ng katuwiran ni Jesus. His righteousness is covering us. Yung righteousness ni Jesus ay ibinilang sa atin. Ibinahagi sa atin. Credited sa atin. Yes, hindi kumbaga sa hindi tayo qualified pero binigyan tayo libre. Yung righteousness ni Jesus by grace yun, free gift from the Father. Yes. Kaya, tandaan niyo po yun, kaya tinutugon ng Ama si Jesus because He was the righteousness of God. Doon siya nagkatawang tao, tao talaga siya, naging tao siya. Although He is God forever, pero at the same time, He became a human being for our sake. And as a human being, every time He prayed to the Father, immediately God will answer His prayer. Bakit? Sapagkat si Jesus ang katuwiran, kabanalan ng Diyos. At yung kabanalan, katuwiran niyan, ibinihis sa atin. Kaya yung lumang pagkatao natin, hindi na nakikita ng God the Father. Ang nakikita sa atin, si Jesus. Yes. Yes. Tandaan nyo, sinabi sa Ephesians chapter 6, tungkol sa spiritual warfare, sabi ni Apostol Pablo, put on the whole armor of God. Ibihis nyo ang baluti, ang armor ng Diyos. Kaninong armor yon? Sa Diyos. Kay Jesus. Yung armor na yun, ginamit ni Jesus, ibinihis si Jesus nung nilabanan niya si Satanas at tinalo niya si Satanas 2,000 years ago sa isang legal na labanan. When He was crucified on the cross, Jesus went to hell at tinalo ni Jesus si Satanas after 3 days na buhay siyang maguli. Yung armor na yun ang suot-suot ni Jesus. Listen mga kapatid, Ephesians chapter 6, put on the armor of God. Yung armor na rin ay pag-aari ni Jesus na pinagagamit sa atin. See? Ano yung armor? Yung baluti, covered on whole body mo ng armor. Pag pinana ka, hindi ka tatalba. Bakit? You are clothed with the armor. Yes, may metal yan. Panain ka, tagain ka, hindi ka tatalba because you are clothed with God's armor. At yung armor na yan, kung tawagin ay the armor of God or that is the righteousness of Christ. Kaya tingnan nyo, pag ang mga tao, albaw, si Jesus naka-armor, isama mo si Jesus sa karamihan ng mga tao, mga kalalakihan, na nagsuot din with the same armor, exact the same armor. Hanapin mo dyan si Jesus, hindi mo makikita. Ikaw ba? Paggaling mo ang helmet. Ay, hindi ikaw. Ikaw ba? Hanapin mo, hindi ma-identify. Kasi sino doon si Jesus? Bakit? Kung ano ang suot ni Jesus, yun din ang suot ng mga lalaking naka-armor. See? Kaya pag tumayo tayo sa harapan ng Ama, kung ano ang tingin niya kay Jesus, yun din ang tingin sa atin. Pareho. Because we are clothed with the righteousness of Christ, and we are also clothed with the armor of God. At yung armor na yan, pinagamit sa atin, pinasuot sa atin ng Panginoon. So, sino may-ari? Ang Diyos. Sinong Diyos? Si Jesus. See? Kaya pag naka-armor tayo sa labanan, spiritual warfare, takot sa atin ang mga demonyo, di ba?
Sa pangalan ni Jesus, nanginginig siya. Minsan nga, may experiences kami nung araw, darating pa lang kami sa isang bahay na may demon possessed. Umaalis yung demonyo eh. Bakit? Dumadating na ang mga sundalo ng Diyos, naka-armor. At ang tingin ng mga demonyo, si Jesus yung dumarating. Alam nyo, in the spirit realm, kung ano itsura ng armor? Hindi naman itsurang metal eh. Ang itsura ng armor of God na nakabisa sa atin, it is a very bright glory of God. That's the brightness of the glory of God, the Shekinah glory of God, covering us. Lahat ng manampalataya na ligtas, tunay na anak ng Diyos, merong armor of God, and that is the glory of God. Yung glory of God, ang bihis-bihis ni Adam and Eve sa Garden of Eden before they fell into sin. Before they committed high treason before God, they were clothed with the glory of God. At nung yan ay nagkasala sila, si Adam and Eve, nahubad yung armor na yan. Nawala sa kanila, namulat na kalamang mata, hubot-hubad sila, nagulat sila, natakot sila for the first time. Ang mag-asawa, nakita nila, wala silang covering, walang protection, walang armor of God, walang glory of God. Totoo po yan. And the good news is this. John 17:22. Tama ba ako? Yes. Nanalangin si Jesus, Father, yung glory na ibinigay mo sa akin, yung glory na tinamo ko sa iyo before nalikhay mo lahat ng bagay, yung glory binigay mo sa akin, ibinibigay ko naman sa akin mga alagad. See? Na-restore yung glory ng Diyos. Ngayon, hindi natin nakikita yan with our naked eyes, pero kung bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon to see into the realm of the Spirit, magkakakitaan tayo, pare-pare tayo nagliliwanag. Alam niyo ba yung mga demon possessed? Nakikita yan yung armor natin. Yes. Yung mga demon possessed, mga pinahirapan ng demonyo, nakikita nila mga Kristiyano na nakasuot ng very bright light, and that is the armor of God. And that armor of God, glory light of God, together with the righteousness of God, is covering us. We have the armor of God. Pinasuot sa atin ng Diyos. Kailan? Nung ibihis sa atin ng Diyos ang kanyang katuwiran. Righteousness of God. When you became righteous with the righteousness of Jesus, qualified ka na magsuot ng glory of God o ng armor of God. Yes. Pero hindi pa tayo mananampalataya, hindi pa tayo naboborn again, wala pa tayong righteousness of Jesus. Nabubuhay tayo sa sarili natin righteousness, yung sa sariling pabait at pagpapabait, sa sarili akala natin katanggap-tanggap tayo sa Diyos, pero hindi pala. Bakit? We inherited that sinful nature of Adam, kaya anumang gawin natin kabutihan, anumang gawin natin na tingin natin ay mapiplease ang Diyos, disqualified tayo. Sa tingin ng Diyos, lahat ng kabutihan natin ay tulad sa maruming basahan. Basahin ko sa inyo, no? Isaiah 64 verse 6. ito isa sa mga main scripture natin. For all of us have become like one who is unclean. Ito yung kalagayan natin na hindi pa tayo manampalataya. Sapagkat lahat tayo ay naging kagaya ng isang taong marumi. Parang yung word na unclean, lagi kinakabit yan sa may ketong eh. Para tayong mga ketongins na sa spiritual na napakarumi natin. No? For all of us become like one who is unclean, and all our righteous deeds, lahat ng mga mabubuting gawa natin, matuwid na gawa, are like a filthy garment. And all of us wither like a leaf, and our wrongdoings, like the wind, take us away. Wala tayong pag-asa, makasalanan tayo. At lahat ng ginawa nating katuwiran ng mabubuting gawa sa harapan ng Diyos, ang tingin ng Diyos nung tayo ay wala pa kay Kristo, lahat ng pagpapakabait natin, ang tingin ng Diyos sa atin
lahat ng good works natin parang maruming basahan. At alam nyo kung gaano karumi yung basahan na yon? Ganito yan. Bigyan ko kayo ng ilustrasyon, no? At patawarin nyo ako kung medyo hindi nyo gusto itong mga words, no? Pero speaking the truth, ganito karumi, no? Parang yung sinabing filthy rags, no? Ito yung basahan na ibinabalot sa mga ketong na ang sugat nagnanaknak. Napuputol na yung mga daliri, nalalaglag yung ilong, lagi may sariwang sugat. Nakakahawa yan, kinatatakutan yung araw. Kaya sabi pa, pag may ketong kayo, huwag kayo lalapit sa mga tao, sa malayo pa lang, magsisigaw na kayo, may ketong ako, may ketong ako. At lalayo ang mga tao, magtatakbo ang mga tao. Isa yun sa mga parang kasakit na cancer noon, na walang lunas. Ngayon may lunas na yan eh. No? Pero ganun katindi ng araw. Then, yung mga ketong nabubuhay sila sa solitude, sarili nila lugar, malungkot ang buhay nila. Then, pag nagnanaknak na at basang-basa na ng nana at maduming dugo yung kanilang basahan, alisin na, hahanap sila ng kapalit. Yung maruming basahan, ililibing nila sa lupa. Dahil napakarumi na noon. Contaminated ng ketong. Then, ganun karumi ang ating mga mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Hindi lang yon. After 1 month, siguro inuud-uud na yun. Hukayin nyo yung basahan. Then, iladad nyo. Naku, may mga uud-uud na, tapos nabubulok na, mabawi basahan, may mga naknak, nana, dugo, naku. Delikado hawakan, nakakahawa. Ganun karumi yung mga mabubuting gawa, yung katuwiran ng tao, the righteousness of man, the good works na ginagawa natin noon sa harapan ng Diyos, ganun karumi. Walang katuturan. At tayo marumi sa harapan ng Diyos. Disqualified lahat tayo. Kaya sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:10 and Romans 3:23. Okay? Now, basa ulit tayo. So, banggitin pa natin yung righteousness of man. Ano pa yung righteousness of man? The righteousness of man is our attempt to earn God's favor through good works, morality, and religious acts na hindi naman papasa sa Diyos. All our righteous acts are like filthy rags before you. Isaiah 64 verse 6. Naku, ganun kadumi. Okay. Kaya rejected tayo pagdating sa katuwiran, hindi papasa yung katuwiran natin. At dahil alam ng Diyos na hindi papasa yung katuwiran natin, no? Fake na katuwiran, hindi papasa sa harapan ng Diyos, lahat tayo pupunta sa impyerno. Anong ginawa ng Diyos? Sa awa ng Diyos, because of His mercy and grace, bumaba siya sa langit. Mula sa langit, bumaba siya sa mundo natin. At nakigaya siya sa mga tao, nagbihis siya ng katawan lupa. Jesus, who is God, became a human being. John chapter 1, verse 103 and verse 14. And God, that word, became a man, became a human being. Pagmula si Jesus ay nagkataon tao, mula na siya ay panganak, hanggang siya ay mamatay sa krus, kahit isang kasalanan, wala siya. He is the only person, human being in the world, na sinless, hindi nagkasala kailanman. Nanatili na siya ay the righteousness of God. The holiness of God. No? Kung gusto mo makita ang kabanalan at katuwiran Diyos, look at Jesus. Siya ang nag-represent sa Ama ng pagiging matuwid, pagiging banal. Anong ginawa ni Jesus sa cross?
He died, He suffered on the cross. At doon sa cross, meron siya koron tinig, nanginginig katawan. Alam niyo ang kanyang mga sugat sa katawan, di mahulugang karayom. Hindi po totoo na mabibilang mo yung sugat. Hindi mo mabibilang sugat. Kaya nga sabi sa Isaiah, He was bruised. Singular. Bakit? Pag tinignan mo si Jesus, isang malaking sugat. Walang patlang yung wound sa kanya. Hindi totoo na 39 stripes ang tinanggap ni Jesus sa mga sadista, sa mga uhaw sa dugo, mga sadista na mga Roman soldiers. Pag nakatuwaan ka niyan, mga halang ang bitukan niya, mga berdugo na humahampas. Sabi ni Delitzsch, isang Dutch scholar, according to the history, yung mga katawang laman loob naglalaglaga na. No? Pag hinagupit nung cat's 9 tails, may mga siyam na sa ngayon na balat na may nakaatas sa mga sharp metal and bones. Pag inihato sa katawan, nawawakwak ang katawan. At hindi niloob ng Diyos na mawakwak yung laman loob ni Jesus. Na-maintain yun hanggang Calvary. Bakit? Para maabot ni Jesus yung pinaka kasagaran ng hirap na tinanggap niya for our sake. At yung hirap ni Jesus, sacrifice niya, yung ginawa sa kanya, hindi para sa kanya yun. Para sa atin, sa bawat isa sa atin. And on the cross, Jesus became sin. Ito nangyari, tingnan nyo. Tingnan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. He, Jesus, made him who knew no sin, or he, God, made him, Jesus. God made Jesus who knew no sin, hindi siya nagkasala kailanman, to be sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Sa cross, on the cross, larawan siya ng kasalanan ng buong mundo, although siya ay sinless, pero ginawa siya ng Diyos na symbol of the sins of the world. Siya ang lahat ng kasalanan sa buong mundo ay siya yung larawan. He made him to be sin. Naging kasalanan siya ng buong mundo, buong universe. Ando sa krus, lahat ng ating sakit at karamdaman, dinala niya sa kanyang katawan. Dinala niya ang ating sakit, mga sakit. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Dinala niya lahat ng sumpa para sa atin. Dinala niya sa kanyang sarili. Binitbit niya yan. Para ano? Para makipagpalit ng posisyon sa atin. Ang posisyon niya, bago siya ipako sa krus, He was the righteousness of God. Ang posisyon natin, bago tayo na born again, we are sinners. Ang ginawa ni Jesus, nakipagpalit siya on the cross, nakipagpalit siya ng posisyon sa atin. Tayo ay makasalanan, kinuha niya yung pagiging makasalanan natin, at siya ay matuwid, righteous, ibinigay niya sa atin ang kanyang pagiging matuwid, righteous. Yung kung tawagin po yung the great exchange, the greatest exchange. Nakipagpalit si Jesus ng kalagayan. No? Imbis na tayo ang parusahan sa impyerno, si Jesus na ang pinarusahan. Imbis na tayo ang mamatay at hatulan ng kamatay, si Jesus na namatay. Imbis na tayo ay pumunta sa hell, si Jesus na yung pumunta sa hell. Jesus went to hell. Acts chapter 2. Tingnan nyo itong kalagayan ito. Ha? Babasahin ko sa inyo. Yung ilang talata. Alright. Ito. Jesus became sin so that we might become righteous. So that we can become righteous. Ano yun? 2 Corinthians 5:21. God made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Nakipagpalit siya. Nakipagpalit siya ng posisyon. Kaya siya ngayon yung pumunta sa pupuntahan natin sa hell.
At ito pa, Jesus went to hell so that we can go to heaven. Saan mo makikita? 1 Peter chapter 3, verse 18 hanggang 19. No? For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which He also went and preached to the spirits in prison. Saan naganap yun? Doon sa hell. Nakipag-usap siya, nangaral siya doon sa mga espiritu na masuway nung unang panahon. Panahon nila Noah. Nag-preach siya. Saan lugar yon? Doon sa lugar ng mga makasalanan. In hell. Possible na kinausap din niya yung mga naging makasalanang anghel nung panahon ni Enoch. 200 watchers or angels na nagrebelde sa Diyos. Inasawa ang mga anak na babae ng tao at naging anak nila ay mga giants. Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6. According to the book of Enoch, na it's a good reference, although hindi namin makukonsider na inspired, pero historical yun. Nanganak ang mga babae na binuntisan ng mga anghel, ng mga giants. Kaya yung mga giants na yan, yung mga naging mighty warriors nung unang panahon, sila yung mga gods and goddesses na mga nakikita natin sa Greek mythology, Sila yung mga gods and goddesses noong unang panahon, mga malaking tao, sinambayan ng mga tao noong unang panahon, kinatakutan yan. At nung nawala yung mga yan, during the flood, naglaho yung mga yan, still, naisalin yung memories ng mga ninuno, ikinuwento doon sa mga kaapo pa, at alam yan ng mga naunang mga tao, At ginawa nila ng mga rebulto, minsan half human, half animals. Kasi yung mga giants yan, meron din mga half human, half animals. Kahit dito sa Pilipinas, di ba, yung pambansang demonyo, nung unang panahon. Tikbalang, half human, half animal. Pag nagbabakasyon kami sa bukid, sabi nung pisa, minsan pag nag-amoy, yung tabako, pagbukas bintana, mayroong malaking tao nakaupo sa puno ng mangga. Higante. Kapre. Yes. Yan yung mga espiritu, nung unang panahon. They were demon spirits ngayon. Okay, now, so much for that. So, anong pa sabi? Pumunta si Jesus sa hell para Para tayo pumunta sa langit. Yes. Jesus became the Son of Man. Di ba? Lagi siya sabi, Jesus, the Son of Man. Paborito yung sabihin. Why? He became He is the Son of God, the Son of God forever. But 2,000 years ago, He became the Son of Man. Bakit? Nakigaya siya sa tao. Bakit? So that we can become sons of God. Nakipagpalit siya. Jesus went to planet Earth so that we can go to heaven. He came down to our world, sa ating planetang Earth, so that we can go to heaven. He became man so that we can become sons of God. He went to hell so that we can go to heaven. He became poor. Naging mahirap siya, iniwan niyang kayamanan ng kaharian ng Diyos sa langit para tayo maging mayaman sa kalalagayan natin at manahin natin ang kayamanan ng langit, ng kaharian ng Diyos. Yan nasa Bible yan, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Anong klaseng kayamanan ito? Bumaba si Jesus sa lupa, para tayo ay makapunta sa langit. Naging tao siya, naging Son of Man, para tayo maging sons of God. He became poor so that we can become rich in the kingdom of God. Pagdating natin doon, atin ang kaharian ng Diyos, all the riches and wealth of God's kingdom belongs to us. Why? Kasi as children of God, Romans 8:17,
we became joint heir, co-heir, tagapagmanang kasama ni Kristo nung siya'y nabuhay na maguli. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to Him. And now, we are the body of Christ because we are His church. We are part of the Lord Jesus Christ. Jesus is the head and we are the body, kung tawagin church. Si Jesus, the head and the body are one. Hindi mo maihiwalay. Pag upo ni Jesus sa kanyang trono, uupo din tayo. Bakit? We are the body of Christ. Ano sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3, verse 21? Ang sino mang manatili hanggang wakas, ay bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Gaya ko naman na umupo sa trono ng aking Ama. May trono na si Jesus. The throne of Jesus is the throne of the Father. Why? Because the Father and Jesus, they are one, together with the Holy Spirit. Now, para magkaroon ng opportunity, tayo, people who belongs to Christ, we, the children of God, para magkaroon opportunity tayo, naglagay si Jesus ng extra trono, second throne, para kanino yun? Sapat na kay Jesus yung throne ng the Father, pinaupo na nga si Diyos. Ba't naglagay ng second throne? Na doon uupo siya. Para sa gayon, yung trono na yon, makabahagi tayo sa pag-upo niya. Kasama tayo sa pag-upo sa trono ni Jesus. At sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, si Jesus namatay, tayo namatay kasama ni Kristo. Si Jesus nabuhay din tayo kasama ni Kristo. Umakyat sa langit, kasama tayo. At pinaupo tayo kasama ni Kristo sa kalangitan. Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Positionally, we are seated now together with Christ. At in the future, makikita natin katotohanan yan, talaga palang may trono tayo. Minana natin, dahil kay Jesus, we became co-heirs with the Lord Jesus Christ. Bakit tayo nagmanong ganito? Kasi we are now the righteousness of God. Kung ano si Jesus, yun din ang tingin sa atin ng Ama. Kung ano meron si Jesus, yun din ang meron ang mga Kristiyano. Yes. Now every time we use or we call or we declare the name of Jesus, nayayanig ang kapangyarihan ng kadiliman, ang mga demonyo nanginginig. Takot sila sa mga Kristiyano na merong revelation about the righteousness of God, the righteousness of Christ, na ngayon ibinihis sa atin, imputed to us. So, purihin ng Panginoon, mga kapatid, hanggang dito na lang, marami pa ako sasabihin, pero sapat na ito, wala na tayong oras. So, tandaan niyo mga minamahal, dalawang klase righteousness yan. Righteousness of man, fake yan, hindi yan makakapagligtas. Yan yung gawa ka ng mabuti, wala ka pa relasyon kay Jesus. Sinner ka pa, hindi ka pa nabuborn again. So, yung righteousness na yan, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Kahit na ikaw pang pinakamabait na tao sa buong mundo, still you will go to hell. Bakit? You don't have the righteousness of Jesus. But now, ang kalagayan natin, tayo pinanganak sa karin ng Diyos na born again, regenerated by the power of the Holy Spirit through His Word. Tayo ngayon, at ang Panginoong Jesus, iisa. He is the head, we are His body, and His righteousness is our righteousness. Yes. Okay, mabasa ako ng isang talata na lang, At basahin natin, Kasi, kaya ako ginawa itong Bible study ito. Doon sa debate forum namin, halo-halo, may Calvinist, Arminians, mayroong mga tao doon na hindi naniniwala. Nag-post ako na the righteousness of Jesus imputed to us. Hindi sila pa, meron pala mga group of people, siya sabi na Kristiyano sila, pero they don't believe that the righteousness of Jesus is imputed to us. Sabi nila, wala kang mababasa sa Bible na ang katuwiran ni Jesus ay
ibinigay sa atin. Credited sa atin. No? Dahil lahat tayo makasalanan, wala tayong righteousness of Jesus. Sino tayo para magsabing meron tayong katuwiran ni Jesus? No? Sabi ko sa kanila, bro, pag hindi mo tinanggap ang righteousness of Jesus, you will go to hell. If you will continue to reject the righteousness of Jesus, and you are saying that you don't have the righteousness of God, surely, 100% you will go to hell. Kaya baguhin mo yan, paniniwala mong yan. Kung totoo kang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, merong righteousness of Jesus. Kaya tayo pupunta sa langit dahil we are now the righteousness of God. Binigay sa atin ng Panginoong Hesus, binahagi sa atin yung kanyang katuwiran. See? Kaya totoo yung sinabi ni Paul na hindi tayo naligtas sa pabaitan o sariling effort ng paggawa ng kabutihan. Lahat ng yan, basura sa harapan ng Diyos. Ang salvation natin by grace, through faith in the Lord Jesus Christ. At dahil sa pananampalataya natin, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. The righteousness of Jesus is credited to us, imputed to us, because we believe in the Lord Jesus Christ. Yung faith natin ay mahalaga dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, yung katuwiran Jesus, imputed, credited, binigay sa atin. See? By faith. Okay, basahin natin yun, ha? Alright. Romans chapter 3, verse 21 and 22. Sabi ko doon sa kausap ko, eto, basahin mo. Ikaw mismo. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Verse 22, ito na po. This righteousness, the righteousness of Christ, is given, kanina binigay sa atin, through faith in Christ Jesus. Through faith in Jesus Christ. Kanino? To all who believe. Ayan, napakalinaw niyan. Kaya kung ikay nanampalataya kay Jesus, yung katuwiran ni Jesus, ibinibigay sa iyo. Kinikredit sa iyo. Imputed sa iyo. Ibinabahagi sa iyo. Tapos sasabihin mo, wala tayong katuwiran Jesus. Ignorant ka sa salita ng Diyos. Alam mo sa dalawa, ignorante ka talaga or binulag ka ng mga demonyo. Yes, sapagat malinaw ang salita ng Diyos eh. Oh, sa pamagitan ating pananampalataya, binigay sa atin ni Jesus yung kanyang katuwiran by our faith. At yung binabahagi sa lahat ng sasampalataya, sabi sa Romans chapter 3 verse 22. At sa 2 Corinthians 5:21, God made Jesus who knew no sin to be sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in Christ. See? So, purihin ang Panginoon. Hindi na tayo parurusahan sa impyerno. Meron ng pinarusahan. Meron isang example, isang kwento. Pero kahit kwento ito, meron truth behind this story. Merong magkapatid na ulila na sila, walang ama't ina. Pero bago mo tayo kalang magulang, ibinilin ng kanyang magulang, dalawang magkapatid yon, isang panganay, isang bunso. Binili sa panganay na wag mong pababayaan kapatid mo. Wala nang titingin dyan, wala mag-aalaga. Alagaan mo, tingnan mo ang kapatid mo. Opo. Namatay yung nanay, tatay niya. Sila na lang nabubuhay ng magkapatid. Then, nangyari, itong kapatid niya na mas bata sa kanya, napabarkada. At nangyari na napatrobol, nagkaroon rambulan at nakasaksak itong kabataan na ito. Nakasaksak. At hinabol siya ng mga pulis at yung kanyang damit, yung t-shirt niya, punong-puno ng dugo, kinapapahid niya.
At nasundan ng pulis na pumasok doon sa isang bahay na maliit. At kumatok, buksan yung pinto. Pulis ito. Sumuko ka na. Sabi nung kapatid, Kuya, itago mo ako. Bakit nakapatay ako? Nakasaksak ako. Hinabol ako ng mga pulis. Nakita nung kuya niya, duguan yung t-shirt. Hubarin mo ang t-shirt niya. Bakit, kuya? Basta hubarin mo. Hubarin mo, bilis. At hinubad ang t-shirt. At nagpalit sila ng damit. Ito'y suot mo. Bagong damit na maputi. At sinuot ng kuya yung duguang t-shirt. At pagbukas ng pinto, inaresto yung kuya. May ebidensya. Puro dugo. Ikaw ang pumatay doon sa isang kabataan na sa Rambo. We arrest you. At dinaglaon, nakakulong at dumating na yung judgment ng judge at nahatulan siya ng kamatayan. Nung araw may death penalty sa Pilipinas Ewan ba't inalis, Sabi ng mga hindi yan maka-Diyos, hindi yan makatao yung kamatayan. Sabi nga ng maraming theologians, bakit sa Bible meron death penalty? Stoning to death sa Old Testament. Di, wala naman tayo sa Old Testament. Nasa New Testament na tayo by the grace of God. Ang tanong nga, nasa New Testament ba naman na sinabi ng Diyos na alisin na ang death penalty na stoning to death sapagkat you are now under the grace of God? Wala ka naman mababasa. Sa Old Testament, hindi papasa sa Diyos yung kalukuhan ng tao paggawa ng kasalanan. Yun lang anak, magmura sa magulang, lumabas sa magulang, ang parusa ng Diyos is stoning to death. Batuhin hanggang sa mamatay. Pag sa dami ng babato, 12 tribes, parang isang puntod, natatabunan ng batong malalaki. Sakit kayang mabato, Yun ang parusa nung araw Hindi bikte. Yun ang style ng mga Jew na tinuro ng Panginoon na death penalty. Yes. Sumamba ka sa Diyos-Diyosan, death penalty, stoning to death. Mangkukulam ka, stoning to death ka rin. Puro death penalty. Ano sabi ng Panginoon? Ayaw ng Diyos na tutularan yung kasalanan ng mga tao at ayaw ng Diyos na lalawak yung ganung kasalanan. Kaya immediately, pinuputol ng Diyos at pinapakita sa mga tao na hindi gawang biro ang magkasala, ang kaparusahan ay kamatayan. Yes. Kaya, ang nangyari, hinatulan yung kuya. Sinong pumatay? Ako po. Hinatulan ang kamatayan. At gumawa ng paraan yung kapatid, yung buso na makapagsalita, pero mas pinaniwalaan yung kuya. Wala nagawa. Ako ang pumatay. At siya'y nabitay. Namatay. Sa silya elektrika. Nung araw may silya elektrika. Then, iyak yung kanyang bunsong kapatid, at pumunta siya sa court at sabi niya sa judge, ako po ang tunay na pumatay, itong ginawa ko, nagkaroon kami rumble, gato. Totoo ba yung sinabi mo? Iyo, opo, totoo po. At nung dumating mga pulis, nakapagpalit ang t-shirt yung kuya ko para siya mapagbintangan pumatay, pero actually ako po talaga, ako ang dapat parusahan niyo ako. Inaamin ko, nagsisisi ako, parusahan niyo na po ako ng kamatayan. Hindi dapat namatay ang kuya ko. Ako po ang dapat mamatay. Parusahan niyo. Alam niyo ba yung gano'n? Hindi na parurusahan ng kamatayan. Magiging malaya na yung taong yon. Kahit pa siyang pumatay. Bakit? Merong isang taong nagbayad sa kanyang kasalanan. At bayad na silya elektrika. Hindi na pwedeng isilya electric pa uli. Yun tunay na pumatay. Hindi.
Ano bang tawag sa ganyan? Hindi ko alam kung double jeopardy yung tawag. Wala tayo alam na ganyan. Alam niya ng mga lawyer sa court. Double jeopardy yata ang tawag dyan. Ewan ko. I'm not sure. No? Alright. So, ganun din. Ganun din kaya si Barabas, sabi ni Plato, sino gusto nyo palaya? Si Jesus o si Barabas? Public enemy number 1, si Barabas, kinatatakutan yan. Enemy, public enemy. Alam niyo, pinili ng mga tao na palayain, si Barabas. At pinili ng mga taong patayin, si Jesus. Kaya doon sa cross, habang nandoon namatay si Jesus sa cross, habang namamatay siya, I believe, noong time na yon, itong kriminal na si Barabas, nanonood. At sinasabi niya, ako dapat ang nasa kalagayan nito. Pero dahil ako'y malaya ngayon, sapagkat nakipagpalit siya ng posisyon sa akin, siya na ang pinarusahan, ako ang pinalaya. Mga kapatid, ganyan nangyari sa atin. Si Jesus ang pinalaya. Si Jesus ang pinarusahan para tayo'y makalaya. God bless us. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa amin po pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat salita na amin po narinig. Ibahagi rin po namin ito, Panginoon, sa mga kaibigan namin, sa mga relatives namin. Gamitin din namin ito for evangelism. Gamitin namin ito, Panginoon, para lumalim ang pagkaunawa ng mga Kristiyano, mga kaibigan namin, mga ka-churchmate namin, at maging kami, pagbubulay-bulayan namin mabuti ang mga amin pong napag-aral sa gabi ito. Thank you, Lord, for making us righteousness of God in Christ. Salamat, Panginoon. We can declare that we are now the righteousness of God in Christ Jesus. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God, and heal those who are sick. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless everyone. Don't forget to like this video. Don't forget to comment. Don't forget to share this video. God bless you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Shalom.